May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang insenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Insenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pangtaboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Andrea. Taong 1976, Quezon. Umaga sa baryo. Maaliwalas ang paligid. May bagyang amoy ng sariwang tinapay mula sa maliit na panaderya sa kanto. Sa harap ng tindahan, isang sari-sari store ni Aling Celia. Nagtipon ang ilang mga tao, nag-uusap habang nag-iintay ng pinamili. Ang iba naman, simpleng napapadaan lamang sa kalsada. Kasalukuyang nagmamasid sa paligid si Mang Renato. Pilit ngumingiti, pero halata sa mga mata ang pag-aalala. Bumabalik sa alaala ko yung may sakit na malubang lagnat yung anak ko. Si Mang Seryo ang nagligtas sa kanya. Halos gabi-gabi, puyat, naghahalo ng mga halamang gamot. Kinaya pa ring abutin ng liblib na bahagi ng bukid. Mahanap lang ang lahat ng sangkap na kailangan niya. Wika ni Mang Renato. Grabe naman kasi talaga ang dedikasyon ni Seryo. Naalala ko tuloy, may pagkakataon na may isang binata na nahulog sa ilog. Lumangoy siya sa gitna ng baha para mailigtas ang bata. Wika ni Aling Celia. Kamangha-mangha talaga yung si Seryo, ano? Ay oo naman. Kung hindi rin dahil sa kanya, baka matagal nang wala ang asawa ko. Biruin mo, halos mawalan na siya ng malay sa matinding sakit. Pero si Mang Seryo, alam niya kaagad kung anong gamot ang kailangan. Kahit ilan sa mga yon, hindi pang karaniwan. Wika ni Aling Celia habang nag-aabot ng ilang barya bilang sukli sa bumibili. Pero, napansin mo, halos 1 taon na siyang hindi tumatanggap ng pasyente. 1 taon? Ganun na ba katagal? Oo, wala na siyang pinapainom ng gamot. Parang wala na rin siyang ginagawa sa baryo. Tila ba naglaho na sa hangin? Baka kung anong nangyari sa kanya. Mukhang ayos naman siya. Kakakita ko lang sa kanya nung isang araw eh. Alam mo Celia, dati kahit malayo pa, pupunta yan si Renato sa bahay ng pasyente. Hindi niya hinihintay ang bayad. Ang palaging bukang bibig, ang mahalaga ay buhay at naililigtas ang pasyente. Ngayon parang hindi na interesado. Kung gano'n nakakalungkot nga. Kaya pala pati mga bata nagtatanong na kung bakit hindi na siya dumarating. Parang may kulang talaga sa baryo kapag wala si Mang Seryo. Lahat kami umaasa sa kanya noon. Kung may magaganap na masama, alam mo na 'di ba? Pero wala nang ibang malalapitan. Lahat nga sa amin natatakot na eh.
Ang kanilang mga salita ay tila umaalingaw sa tindahan. Sa kabila ng umaga, ramdam na nila ang kawalan. Ang katahimikang naiwan ng isang albularyo na minsan naging bayani ng baryo. Pero ngayon, walang nakakaalam kung bakit bigla siyang tumigil. At ang tanong, paulit-ulit na iniisip ng bawat isa. Sino na lang ang kanilang lalapitan sa panahon ng pangangailangan? Sa palengke ng baryo abala si Andrea. Nag-aayos ng mga gulay sa maliit na kariton habang pinapanatili ang ngiti sa kanyang muka. Pero ramdam sa kanyang mga mata ang pagod at pangamba. Hindi ako pwedeng magpadala sa pagod. Kailangan naming kumita ngayon. Hindi pwedeng tumigil. Wika ni Andrea sa sarili habang pinipisil ang kanyang braso upang pigilan ang sarili na matulog. Habang nag-aayos ng mga paninda, dumaan si June. Ang mga braso ay nakahawak sa sikmura. Tila may iniindang sakit. June, anong ginagawa mo dito? Di ba ang sabi ko sa'yo magpahinga ka lang sa bahay? Wika ni Andrea. Kagad lumapit sa kapatid. Ate, kasi Bakit June, ayos ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Ate, parang mabigat po yung dibdib ko. Nahihirapan po akong huminga. Ate, sandali lang, huwag ka munang gumalaw masyado ha. Baka lalo ka lang mahirapan. Kumuha ng pamaypay si Andrea at pinagpahinga si June. Konting tiis lang ha. Kakayanin natin to. Maagang naulila si Andrea at June. Sa murang edad, tumayo bilang ina at ama si Andrea. Mahirap man ang buhay ay kinakaya nito. Kaso nga lang maraming pasakit. Lalo na't bukod sa isang musmus lang din ng alaga, sakitin pa rin ng kapatid. Lumipas ang ilang minuto, tila lalong lumakas ang panginginig ni June. Nakita ni Andrea ang takot sa mga mata ng kapatid. Alam niyang hindi na nito kaya pa ang ganitong sitwasyon. Kailangan na talaga kitang dalhin kay Mang Seryo. Maaga bukas pupunta tayo sa kanya. Siya na lang ang nag-iisang makakatulong sa sitwasyon natin Wika ng dalaga. Determinado habang pinipilit maging kalmado ang sarili. Pero ate, natatakot ako Lalo na matagal nang hindi nang gagamot si Mang Seryo. Alam kong natatakot ka, June. Pero kakayanin natin to. Si Mang Seryo lang ang tangi makakatulong sa atin ngayon. Nakita ko ang dati niyang ginagawa sa baryo. Sigurado ko may paraan pa siya para gumaling ka. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ng paraan para matulungan niya tayo, para gumaling ka. Wika ng kapatid, habang hinahaplos ng marahan ang mukha ng bata. Tinitignan ni Andrea ang kapatid. Napatingin siya sa sariling tahanan sa dulo ng kalsada. Isang maliit na kubo, ngunit sapat upang hindi sila matamaan ng matinding init at mabasa ng ulan. Habang nakatingin siya, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag para sa kapatid. Kinabukasan sa gilid ng kakahuyan, natagpuan ni Andrea ang maliit na kubo ni Mang Seryo. Halata sa paligid na napabayaan na ito, tila naiwanan na ng panahon. Ang damuhan ay makapal, mahaba. Ang mga halaman sa paligid ay tuyo at tila may bitak-bitak na ang lugar ng mismong kubo. Lumapit siya. May pag-aalangan. Hawak ang kargang batang may sakit. Habang umuubo at nanginginig si June, huminga ng malalimang dalaga. Buong lakas siyang lumapit sa pintuan at kumatok. Tao po. Tao po, Mang Seryo. Mang Seryo, tao po. Walang sumasagot. Habang tumatagal, mas nagiging desperado ang dalaga. Mang Seryo, alam ko pong nandyan kayo Maawa po kayo sa amin.
Wala na po akong ibang malalapitan. At alam ko po na wala nang ibang makakatulong sa amin kung hindi kayo lang. Parang awa nyo namang seryo, tulungan nyo po ang kapatid ko. Sobra-sobra na po yung sakit niya eh. Nahihirapan na po siyang huminga. Patuloy ang pag-agos ng luha ni Andrea nang biglang lumabas sa anino ng bahay si Mang Seryo. Matanda, may puting buhok na parang sinapawan ng ulap. Ang muka ay kupas. Payat ang pangangatawan na tila may halo ng pagod at sakit. Umalis ka na riyan, Iya. Huwag mo nang sayangin pa ang oras mo. Maghanap ka ng ibang makakatulong sa'yo. Matagal na akong hindi nang gagamot. Noon pa ako tumigil eh. Maghanap ka na lang ng ibang paraan. Wika ng matanda habang nakayuko. Pero Mang Seryo, ang kapatid ko na lang po natitirang pamilya ko. Wala na kaming ibang maaasahan eh. Matagal na pong wala yung mga magulang namin. Hindi rin namin nakilala ang iba pa naming kapamilya. Mang Seryo, kayo na lang po talaga natitira naming pag-asa. Kayo na lang po yung makakatulong sa amin. Tumingin ng matanda sa dalaga. Kita sa kanyang mga mata ang awa. Pero hindi pa rin nagbago ang kanyang sagot. Hindi ko na kayang dalhin pa ang bigat at problema ng ibang tao. Iha, isa rin akong tao eh. May karamdaman. Halos 1 taon na ako nagtatago at hindi na ako gaya ng dati. Wika namang seryo sa dalaga habang ang maputla nitong mga kamay ay nanginginig. Napatingin si Andrea sa matanda. Napansin niya ang kondisyon ng albularyo. Dahan-dahan itong lumapit. Maputla po kayo ah. Parang may iniindang sakit. Kayo pa rin po ba si Mang Seryo? Pero, di ba kaya niyo magpagaling ng kahit na sino? Noon yon. Pero ngayon kahit sarili ko hindi ko na kayang pagalingin. Naiintindihan ko na po. Ayoko rin po masyadong madagdagan pa ang pasanin niyo. Pasensya na po sa abala, Mang Seryo. May puso ka, Iha. Katulad mo roon, marami rin ang nagtiwala sa akin. Marami akong nailigtas pero ngayon, kailangan kong piliin ang kapayapaan ko, Iha. Sa oras na yon, makikita mo rin na minsan, kahit ang albularyo ay isang tao lamang. Si Andrea, kahit may takot at pangambang nararamdaman, tumindig siya ng matatag. Alam niya sa kabila ng pagtanggi, hindi nawawala ang laban para sa kapatid niya. Hindi ako papayag na mamatay ang kapatid ko. Kahit may kaunting paraan, gagawin ko. Mapagaling ko lang siya. Wika ng dalaga sa sarili. Nagpatuloy na sa paglalakbay. Hapon na nang makauwi sa tahanan si Andrea. Agad niyang inilapag ang kapatid at pinatulog ng mahimbing. Matapos nun, nagtungo na siya sa tindahan ni Aling Celia. May ilang mamimilis sa paligid, ngunit kapansin-pansin ang pag-aalala sa mukha ni Andrea habang hawak niya ang isang maliit at kupas na bayong. Lumapit siya sa tindera. Aling Celia, pasensya na po sa istorbo ah. May sakit po kasi si Jun eh. Oh Andrea, ikaw pala yan. Si Jun eh, kahapon kakakita ko lang sa kanya. Naglalakad pa siya sa palengke. Ano bang nangyari? Halata sa mata ng ginang na nag-aalala. Matagal na po kasi siyang may sakit eh. Tinitiis niya lang po pero kagabi, bigla na lang po siyang nilagnat. Nanginginig po siya eh. Nahihirapang huminga. Wika ng dalaga. Napahawak ito sa dibdib. Sandaling natahimik ang tindahan. Napatingin ang ilang mga tao. Galing po ako kay Mang Seryo kanina. Pero tumanggi po siya eh. Napatingin si Aling Celia. May halong lungkot ang mga mata. Ay nako, kung dati lang yan, hindi ka na sana abot pa sa tindahan ko. Kung sa dating si Seryo, doon ka manghingi ng tulong. Siya pa mismo ang pupunta sa tahanan mo. Aling Celia,
Kung may alam po kayong halamang gamot kahit ano po, sabihin niyo po sa akin oh. Tutulungan ko na lang po kayo sa tindahan araw-araw. Magbubuhat po ka ng mga paninda. Maglilinis po kahit ano. Wika ni Aling Celia. Kitang-kita sa muka ang awa. Hindi mo na kailangang gawin yon, iha. Kailangan ko pong gawin yon, Aling Celia. Nag-iisa na lang po ang pamilya ko. Si Jun na lang po ang natitira. Sandaling tumalikod si Aling Celia. May hinahanap sa ilalim ng mesa. Kumuha siya ng maliit na supot. Puno ito ng mga pinatuyong dahon. Ang mga dahon na to, isa ito sa mga binigay ni Seryo sa akin noon. Ginagamit ng lola ko kapag may lagnat siya. Pakuluan mo sa mainit na tubig. Ipainom mo sa kapatid mo. Wika ni Aling Celia sabay abot sa dalaga. Sigurado ho kayo? Ibibigay niyo lang po to sa akin? Oo naman, iha. Pero hindi ko lang alam kung gagana pa ang mga yan. Matagal na rin kasi. Hindi ko alam kung may bisa pa pero sana makatulong kahit papano sa kapatid mo. Maraming salamat po, Aling Celia. Malaking tulong na po ito. Hindi ko po malilimutan ang kabutihan niyo. Walang anuman, iha. O siya, umuwi ka na. Alagaan mo na ang kapatid mo. At kung may kailangan ka pa, kung wala kayong makain, huwag kang mahihiyang magsabi. Bumalik ka lang dito. Wika ni Aling Celia. Hinawakan ng kamay ng dalaga. Tahimik na tumango si Andrea. Dali-daling umalis. Yakap ang maliit na supot ng pag-asa. Kinagabihan, sinunod niya ang payo ng matandang tindera. Matapos pakuluan ang tuyong dahon, pinainom niya kay June. Lumipas ang ilang sandali, bumaba ang init ng bata. Napaluha na lamang sa saya si Andrea. Nagpapasalamat sa hangin at sa tulong ni Aling Celia. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog ng mahimbing ng gabing yon ang dalaga. Kinabukasan, mabigat ang hangin sa baryo. Sa harap muli ng tindahan ni Aling Celia, nagtipon ang ilang mga tao. Pero ngayon, hindi na chismis ang naririnig, kundi usapan na may takot. Biglang dumating si Mang Renato, buhat ang kanyang anak na si Lito na halatang nanghihina. Celia, may lagnat ang anak ko. May lagnat si Lito. Wika ni Mang Renato. Lumapit kagad ang tendera. Ay, Diyos ko, kagabi pa lang maayos yan ah. Tay, nahihirapan na po kong huminga. Anak ko, ay ano gagawin ko? Alam nyo, hindi lang siya eh. Pati yung anak ni Mang Dionisio may lagnat din daw. Kahit yung anak ni Aling Pasig nung sa dulo ng baryo nakahiga na rin. Hindi makatayo, nahihirapan daw huminga. Wika ng mga kapitbahay. Kung nanggagamot pa sana si Mang Seryo, di sana. Mukhang hindi na ito basta lagnat. Parang puro bata ang naapektuhan. Kung hindi siya tutulong, baka mas marami pa sa mga anak natin na maapektuhan. Wika ni Mang Renato. Patuloy na umuubo ang anak sa tabi. Nagkatinginan ang mga tao. May iisang tanong na bumabagabag sa lahat. Kung ang tanging albularyo ay tuluyan ng tumigil sa panggagamot, sino na ang magliligtas sa kanila? Hapon sa palengke, mainit ang araw ngunit kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Iilan lamang ang namimili. Sa isang sulok, tahimik na nagbubuhat ng mga sako ng gulay si Andrea. Pawis na pawis at halatang puyat. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Mang Seryo. Nakatago sa lilim ng isang puno. Tila ayaw magpakita kahit kanino man. Pinagbasdan niya ang dalaga nang hindi nito napapansin. Lumapit si Aling Celia. May dalang baso ng tubig. Iha, halos hindi ka na natutulog. Kahapon pa kitang nakikitang nandito. Wika ni Aling Celia. Punong-puno ng pag-aalala. Ayos lang po ko, Aling Celia.
Basta gumaling lang po yung kapatid ko. Yun lang po ang mahalaga eh. Nga pala, kamusta si John? Mas mataas po ang lagnat niya kagabi. At parang may nangyayari sa katawan niya eh. Hindi ko po maintindihan. Nung una bumaba, tapos ngayon bumalik na naman. Anong ibig mong sabihin? Sandaling natahimik si Andrea. Nagdadalawang isip bago magsalita muli. Hindi po ako sigurado kung totoo yung nakita ko eh. O baka dahil lang to sa pagod at puyat. Napapansin ko po, parang may gumagalaw sa ilalim ng balat niya, sa bandang dibdib. Napahinto si Aling Celia. Kinilabutan sa narinig. Ano yon, iha? Akala ko po guni-guni lang eh. O baka dahil nilalagnat si June. Pero kagabi nakita ko talaga. May dumudula sa ilalim ng balat niya. Sa hindi kalayuan, bahagyang naniga si Mang Seryo. Narinig ang sinabi ng dalaga. Maigpit na hinawakan ang kanyang tungkod. Labis na pag-aalala ang naramdaman ni Mang Seryo. Muling tumingin siya kay Andrea. Pero sa pagkakataong yun, hindi na lamang awa ang nararamdaman niya sa dalaga, kundi pangamba at takot para sa magkapatid. Pagsapit ng dilim, sa gilid ng kagubatan, hawak ni Andrea ang isang maliit na lampara habang naglalakad sa makipot na daan. Humangin ng malamig. Ang mga dahon ay kumakaluskos sa paligid, habang ang mga kuliglig ay marahang nag-iingay sa lugar. Sa wakas, nakita niya ang lumang kubo, ang dating lugar kung saan nanggagamot si Mang Seryo. Nagbabakasakali ang dalaga na meron pang naiwang gamot o halaman ang matanda na maaaring makatulong sa kapatid. Marahan niyang tinulak ang pintuan. Tao po? May tao po ba dito? Nang tuluyang makapasok sa loob, nakita niya ang mga lumang bote ng langis. Mga anting-anting, mga tuyong halaman na nakasabit sa kisame, puno ng alikabok at sapot ng gagamba. May kakaibang amoy sa loob, pinaghalong halamang gamot at nabubulok na laman. Ang baho naman. Ano kaya yun? Baka may namatay na hayop dito. Wika ng dalaga sa sarili habang napapatakip sa ilong. Hindi mawala sa mukha ng dalaga ang pagniwi. Tila kaunti na lang, hindi niya nakaya ang amoy. Hindi pwede para kay June kahit ano gagawin ko. Kahit ganyan yung amoy kakayanin ko. Habang naglilibot ang liwanag ng lampara, napansin niya ang isang makapal na talaan sa gitnang mesa. Dahan-dahan siyang lumapit dito at binuksan. Habang binabasa niya ang pahina, narinig ang mahinang kaluskos sa labas ng kubo. May tao po ba dyan? Pero katulad kanina walang sumagot. Muli siyang tumingin sa talaan. Nakalagay sa mga pahina ang mga sulat kamay. Pamilyar ang mga ito. Makalipas ang ilang sandaling pag-iisip, napagtanto ng dalaga, sulat ito ni Mang Seryo. Habang nililipat ang bawat pahina, isang linya dito ang umagaw ng atensyon niya. Ang sakit na ito ay hindi lagnat. Sumpa na kumakain mula sa loob. Akala ng karamihan normal lang. Pero ang sakit na ito ay hindi gagaling. Nanlaki ang mga mata ni Andrea at nagpatuloy sa pagbabasa. Kapag nagsimula ng gumalaw ang laman sa ilalim ng balat ng pasyente, ibig sabihin, nagising na ang nilalang. Biglang may kumatok sa pintuan. Mahina lamang, pero kakaiba ang paraan ng pagkatok. Napahinto si Andrea. Sino yan? May tao pa dyan? Isang pamilyar na ubo ang umalingaw sa kubo. Ilayo mo ang kamay mo sa talaan na yan. Bumukas ang pintuan. Mula sa dilim doon nakatayo si Mang Seryo. Mang Seryo, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na pagmamay-ari niyo pa rin yung kubo eh. Naghahanap lang naman ako ng...
Napatigil sa pagsasalita ang dalaga dahil sa liwanag ng lampara. Nakitang kakaiba ang itsura ng matanda ngayon. Kakaiba ang balat sa liig. Tinitigan nito ng mabuti. Bahagyang gumagalaw ang loob nito at bumabakat. Tila isang uri ng nilalang o insekto ang nasa loob. Mang seryo? Ano po yung nasa leeg nyo? Ilang segundo ang nakalipas bago nagsalita si Mang Seryo. Ang parehong bagay na ngayon ay gumagalaw din sa loob ng kapatid mo. Wika ni Mang Seryo, puno ng pangamba. Ano po ba yun, Mang Seryo? Ano po ba yung sakit ng kapatid ko? Ano po ba yung sakit nyo? Hindi sumasagot ang matanda. Dahil doon, binuklat ni Andrea ang mga pahina. Habang tumatagal nanginginig ang kanyang mga kamay, hawak ang makapal na talaan. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap. Lumapit si Mang Seryo, pero hindi niya pinigilan ang dalaga. Ang dami pong pangalan. Si Mang Kiko matinding lagnat. Aling Pasing. Pamamaga ng baga. Si Rogelio. Sakit sa dugo. Napatingin siya kay Mang Seryo. Pero lahat po sila. Napagaling niyo, hindi ba? Hindi sumasagot ang matanda. Nagpatuloy siya sa pagbabasa hanggang sa makarating sa uling pahina. Mang Seryo? Ano po to? Muli siyang yumuko. Dahan-dahang binasa ang nakasulat. Ang sakit na aking ginagamot. Sa aking katawan lilipat. Mas lalong naging tahimik ang gabi. Kayo po ang sumasalo ng mga sakit nila? Ibig sabihin, hindi sila tunay na gumagaling? Sandaling napapikit ang matanda. Dahan-dahan niyang hinubad ang manapis na tela sa kanyang leeg. Doon mas malinaw na nakita ni Andrea ang nakita niya kanina. Sa liwanag ng lampara, maraming bukol sa ilalim ng balat ng matanda. Parang may gumagapang na mga bagay sa loob ng laman. Ang isa ay gumagalaw. May mahabang bagay na dumudula sa ilalim ng balat. Diyos ko! Ang pagpapagaling ko, hindi tuluyang nakakawala ng sakit. Lumilipat lang sila sa akin. Wika ni Mang Seryo habang ang isang bukol sa kanyang braso ay umuusli. Muling ibinaba ni Andrea ang tingin sa talaan. May isang pahina na mas luma kaysa sa iba. Aral ni Apong Isko? Apong Isko? Tanong ng dalaga habang nakakunot ang noo. Tama ka. Siya ang aking guro. Ang sino mang pipiliing saluin ng sakit ng iba, hindi maaaring tumanggi kapag ang isang buhay ay nasa bingit na ng kamatayan. Ibig sabihin, lahat po ng tinulungan nyo, hindi lahat ng yun ay bukal sa inyong kalooban. Napilitan lang kayong saluin ng sakit ng iba dahil wala kayong karapatang tumanggi. Tahimik si Mang Seryo. Ilang sandali pa may gumalaw muli sa kanyang leeg. May bagay na pilit gumagalaw palabas. Ang kapangyarihan ng isang manggagamot ay hindi biyaya lamang. Ito ay isang panata. Panata na isakripisyo ang sarili nyo? Panata na dalhin ng sakit. Hanggang sa kainin nito ang iyong katawan. Biglang may malakas na kaluskos sa labas ng kubo. Pareho silang napalingon. Ano yun? Baka hangin lang. Napatingin siya sa sahig. Tila may binabalikang alaala. Naaalala ko sa iyo ang kapatid ko. Ang kapatid kong babae. Si Rosa. 12 taong gulang lang siya. Nagkaroon ng kakaibang sakit. Mataas ang lagnat at may gumagalaw sa loob ng katawan. Kapareho po ni Jun? Binalaan na ako ng aking guro. Ang sabi niya masyadong mapanganib. Sa takot ko nakinig ako.
hindi na nangialam. Sa huling gabi ng buhay niya, may nakita akong gumagalaw sa ilalim ng balat ng dibdib. Sigaw siya ng sigaw, pero wala akong nagawa. Tumingin siya kay Andrea. Puno ng sakit ang mga mata. Sandaling napuno ng katahimikan ng kubo. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina siyang bumulong. Hindi ko na kayang makita muli ang nangyari noon, kaya nagpa siya akong maging manggagamot para Naputol ang pagsasalita ni Mang Seryo. Umalingaw-ngaw ang napakalakas sa sigaw ng lalaki. tulog. Tulungan po ninyo ang anak ko. Kahit malayo, rinig ang iyak. Nagkatinginan si Andrea at Mang Seryo. Muli ay narinig ang sigaw. May lumalabas na ho. May lumalabas na sa katawan ni Lito. Napayuko si Mang Seryo. Sa ilalim ng balat niya maraming bukol ang sabay-sabay na gumalaw. Tila may nagising na bagay sa loob ng laman. Hindi kaagad gumalaw si Mang Seryo matapos marinig ang mga sigaw ni Renato sa baryo. Nakatitig lamang siya sa talaan. Mang Seryo, ano po ba talaga yung mga gumagalaw sa ilalim ng balat niyo? Sa balat po ni June. Muli ay may gumalaw sa leeg niya. Ang balat ay bahagyang umalsa. Parang may mahabang bagay na dumudula sa ilalim nito. Muling napatras si Andrea. Mang Seryo, hindi po ba masakit yan? Ang tawag sa mga ito, uod. Halos masuka ang dalaga sa narinig. Mga nilalang na ipinanganak sa pagitan ng mundo ng mga tao at mundo ng espiritu. Paano po sila napunta sa katawan ng mga tao? Dahan-dahang lumapit ang matanda sa talaan. Binuksan niya ang isang pahina na may lumang guhit. Sa pahina, may larawan ng isang mahabang uod na may bibig na ipin ng linta. Tinatawag sila ng mga matatandang albularyo bilang uod ng kamatayan. Hindi ako naniniwala noon, pero kung ikaw na ang makakaramdam nito. Hinawakan niya ang braso at bigla itong bumukol. Sigurado ko maniniwala ka rin. Kapag may isang nilalang na nagising sa baryo, naghahanap ito ng iba pang katawan na kakapitan. Nauna ang kapatid mo. Sumunod ang anak ni Renato. Para pong mga parasito? Hindi. Mas masahol pa. Kumakain sila ng laman, dugo at hininga. Hinawakan ni Mang Seryo ang mesa para hindi siya tuluyang matumba. Sa ilalim ng balat, maraming uod ang gumagalaw. Nagkaganyan po ba kayo dahil sa mga pasyente nyo? Ang ginagawa ng albularyo ay hindi basta panggagamot lamang. Kinukuha namin ang nilalang sa katawan ng pasyente. Dahan-dahan niyang pinisil ang isang bukol sa braso. Biglang gumalaw ng malakas ang balat. Inililipat ito sa aming sariling katawan. Hindi po ba kayo mamamatay niyan? Unti-unti, ang mga uod na yon ay hindi kagad pumapatay. Una, gagalaw sila sa ilalim ng balat. Pagkatapos nun, kinakain nila ang laman. Hanggang isang araw lalabas sila. Wala silang sinusunod na oras. Kung kailan nila gustong lumabas, doon sila kikilos. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Sa labas panay sigaw si Mang Renato tungkol sa kanyang anak at kung ano man ang lumalabas dito. Teka, kung may lumalabas sa sa katawan ng anak ni Mang Renato, paano po si June? Muling sumigaw si Mang Renato sa baryo. Mas malakas, mas desperado. Napatingin si Andrea sa pintuan. Si Lito, ang kapatid ko. Kapag hindi ko sila kinukuha sa katawan ng may sakit, maghahanap sila ng iba pang paraan para lumabas. Paano po? Binubutas sila ang katawan ng tao mula sa loob.
Pero kapag ginawa niyo po yun, kayo ang kukuha ng sakit. Ang dami ng uod na gumagalaw sa katawan niyo, Mang Seryo. Siguradong mamamatay ka. Naalala ng dalaga. Ang kapatid niya ay may parehong karamdaman. Ang pinagkaiba lamang, hindi pa lumalabas ang mga uod. Si Jun, Mang Seryo, may paraan po ba? Baka pwedeng ako na lang yung kumuha ng sakit ni Jun. Umiling ang matanda. Tanging manggagamot lamang ang may kakayahang kumuha nito, iha. Kung ganun, baka pwede niyong kunin yung uod at sa akin niyo na lang po ilagay. Parang awa niyo namang Seryo. Taos puso ko pong tatanggapin, mapagaling lang ang kapatid ko. Sigurado ka ba, iha? Nakikita mo ba ang kalagayan ko? Hindi magiging madali ang buhay mo kapag napunta sa'yo ang mga uod. Para po sa kapatid ko, gagawin ko ang lahat. Kung desidido ka na, halika. Bago pa mahuli ang lahat. Lumabas na ang dalawa at dali-daling tumakbo patungo sa tahanan nila Andrea. Kaso nga lang wala pang ilang hakbang. Bigla siyang napahawak sa dibdib. Wika ni Andrea. Ang paghinga ay biglang bumigat. Parang may humigpit sa loob ng dibdib. Napatingin siya sa braso. Nakaramdam ng kakaibang init. At sa ilalim ng balat nito, may isang mahabang umumbok na gumagalaw. Dahan-dahan itong gumapang mula sa pulso, paitaas sa kanyang siko. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Hindi maaari. Hindi pwede to. Nanghina ang mga tuhod at bumagsak sa lupa. Iha! Iha! Sa liwanag ng lampara, nakita niya na meron ding gumagalaw sa leeg ng dalaga. Napapapikit na lamang ito sa sakit. Mang Seryo, mukhang nahawa na din ako eh. Pero wag niyo po akong gagamutin. Ano bang sinasabi mo, iha? Ayos lang po kahit nahawaan ako. Ang importante, makuha natin yung nasa kapatid ko. Huwag niyo rin pong kunin yung nasa akin na o kahit sa iba pa. Karapatan niyo pong mabuhay, Mang Seryo. Pinilit nilang makarating sa tahanan ng dalaga. Naroon si Jun, nakaiga sa papag. Jun? 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 Ate, bakit po? Akala ko kung napano ka na eh. Mang Seryo, gawin niyo na po. Ilipat niyo na po sa akin. Pero iha, mukhang tahimik ang mga uod sa katawan ng kapatid mo. Yung sayo ayaw na maghintay. Kahit kakarating pa lang nila, gusto nang lumabas. Kahit na po, Mang Seryo, unahan na po natin. Bago pa muling sumakit yung katawan ng kapatid ko. Sigurado ka ba talaga? Parang hindi mo na kinakaya ang sakit eh. Sigurado po ako. Ate, ano po nangyayari sa'yo? Natumba ang dalaga. Hindi na kinaya pa ang nararamdaman. Si Jun po, siya po ang unahin mo. Kahit ako na lang po ang mawala, basta mabuhay lang po siya. Napayoko si Mang Seryo. Nang sandaling yun, may 3 bukol ang sabay-sabay na gumalaw sa kanyang leeg. Nagagalit na ang mga nilalang. Tahimik ang matanda habang nakatingin sa dalagang nakandusay sa lupa. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng kanyang kapatid na si Rosa. Parehong lagnat, parehong paghihirap, at parehong gumagalaw sa ilalim ng balat. Napaigpit ang hawak niya sa tungkod. Hindi na ito mangyayari uli. Tumingin siya kay Andrea. Kahit hirap itong huminga, pilit pa rin niyang sinusubukang kunin ang mga nilalang sa kapatid. Lumod si Mang Seryo sa tabi ng dalaga at huminga ng malalim. Ilang buwan, taon kong tinakasan ang sumpang ito. Pero ngayon, ito na ang tamang pagkakataon. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa supot ang isang maliit na bote ng langis at isang pulang sinulid. Ngayon, hindi na ako maaaring tumalikod pa.
Tinapunan niya ng langis ang palad. Pagkatapos iginuhit ang isang lumang simbolo sa noo ni Andrea. Napapikit muli ang dalaga. "Huwag kang mag-alala, June. Kagaling ka na." Tuluyang nawala ng malay si Andrea. Sandaling tumigil si Mang Seryo. Tumingin siya sa bata. Sa ilalim ng balat nito meron ding mga umbok, pero hindi na gumagalaw. Huminga siya ng mabigat. Pasensya ka na, Rosa. Matagal kong pinilit kalimutan ang panatang ito. Lumuhod siya sa pagitan ni Andrea at June. Inilagay ang pulang sinulid sa pagitan ng kanilang mga pulso at saka muling naglagay ng langis sa kanyang mga kamay. Kung kailangan may sumalo, ako na. Sa pagpikit ng mga mata, nagsimulang magbulong ng sinaunang dasal. Unti-unting gumagalaw ang balat ni June. Ang mga bukol sa dibdib ng bata ay dahan-dahang lumiit. Pero kasabay nito, ang balat sa leeg at dibdib ni Mang Seryo ay umalasa. Mas malikot, mas malala. Napangiwi siya sa sakit na hindi tumitigil. Lumipat kayo. Lumipat kayo sa akin. Isang malaking umbok sa tiyan ni June ang biglang dumulas pataas sa dibdib. Kasunod ang isang malakas na pag-alsa sa dibdib ni Mang Seryo ang lumitaw. Napasinghap siya. Sa loob ng katawan ay tila naglalaban ang mga uod sa kanyang loob. Pero sa kabila ng sakit, nagpatuloy ang ritual. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan ang tumigil ang paggalaw sa katawan ni June. Tahimik siyang napangiti sa kabila ng sakit. Ganito kabigat kapag sinalo ang lahat ng sakit. Ngayon, si Andrea naman. Lumipas ang ilang minuto. Unti-unti na siyang napasandal sa gilid ng kubo. Ang lampara ay dahan-dahang namatay, kasama ng matanda. Kinabukasan nagising si Andrea sa loob ng kubo. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang mahina at payapang huni ng mga ibon. Napakunot ang noo niya. Anong nangyari? Bigla niyang napansin na wala na ang sakit sa katawan. Napalingon sa tabi. Mahimbing na natutulog si June. Normal na din ang paghinga. Hinawakan niya ang noo ng kapatid. Wala na ang lagnat. Mang Seryo? Tumayo siya. Sa sulok ng kubo nakita ang matanda. Nakasandal sa dingding. Parang natutulog lamang. Mang Seryo? Mang Seryo, gumaling na po kami. Hindi gumagalaw ang matanda. Napansin ng dalaga ang isang bagay. Ang balat ni Mang Seryo, tahimik na ngayon. Wala nang gumagalaw. Wala nang umbok. Dahil doon, napagtanto niya ang nangyari. Kinuha niya ang lahat. Nasa tabi ng matanda ang lumang talaan. Binuksan ni Andrea at sa pinakahuling pahina, may bagong sulat kamay. Halatang bagong sulat lamang at binasa ito ng mahina. Ang sumpa ng albularyo ay hindi ang sakit, kundi ang pagpili kung kailan mo ito tatanggapin. Hanggat may isa pang taong handang magsakripisyo para sa iba, hindi tuluyang mawawala ang pag-asa. Tahimik na tumulo ang luha ni Andrea. Sa labas ng kubo sumikat ang araw sa ibabaw ng baryo. Si Mang Berto, nagising na lamang na maayos na ang kalagayan ni Lito. Kung ano man ang milagro na to, nagpapasalamat ako. Ang hindi alam ng matanda sa huling pagkakataon, muling nagligtas ng buhay ang manggagamot na ayaw ng manggamot. Lumipas ang ilang taon. Nagpasya si Andrea na mag-aral ng medisina. Buo ang kanyang kalooban. Ipagpatuloy ang diwa ng pagtulong na minsang ipinakita ni Mang Seryo. Ngunit sa paraan
na hindi kailangan may isang tao ang magsakripisyo ng sariling buhay. Matapos ang pag-aaral, bumalik siya sa baryo. Doon niya ginamit ang kaalaman upang gamutin ang may sakit at turuan ang mga tao kung paanong pangangalagaan ang kalusugan. Hindi lamang siya manggagamot, nagbabahagi din ng kaalaman. Tinuruan ang mga kabataan at mga magulang ng wastong pangangalaga sa katawan sa paggamit ng halamang gamot at mga paraan upang maiwasan ang sakit. Unti-unti, natutong magtulungan ang buong baryo. May mga natutong maganda ng gamot. May mga nag-alaga ng mga sakit. At may nagbantay ng kalinisan at kalusugan ng komunidad. Hindi sa isang tao nakasalalay ang buhay ng buong bayan, kundi sa pagkakaisa at malasakit ng bawat isa. At sa tuwing dumadaan si Andrea sa gilid ng kagubatan, kung saan naroon ang lumang kubo ni Mang Seryo, sandali siyang napapatigil. Tahimik na nag-aalay ng dasal at pasasalamat sa isang albularyo na minsang nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa kapakanan ng iba. Ang isang albularyo na humihigop ng sakit ng mga pasyente.